Businessman, nahanap ang plus size na ex-wife sa probinsya na bigla na nga lamang siyang iniwan noon. Nagkaroon din pala sila ng anak, pero bakit nga ba siya nito biglang iniwan? Simulan na natin. Sabi nila ang buhay daw ay isang malaking laro. May mga pagkakataon na magiging masaya ka at may mga pagkakataon din na malulungkot ka. Minsan tatawa ka at minsan din luluha ka. May mga pagkakataon na mananalo ka at meron ding pagkakataon na matatalo ka. At swerte ka daw kapag nakahanap ka ng isang tao na handa kang samahan sa lahat. Mapahirap man at sakit. Pero paano kung minsan nang dumating ang taong ito sa buhay mo pero hindi mo nagawang pahalagahan ng maayos? Ano nga ba ang kaya mong gawin para makabawi? Para bumalik siya? Paano nga ba nagsimula ang love story nila? Bang bang! Kalaban! Bang bang! Kalaban! Kalaban! Gulat na gulat ang lalaki pagkababa nga niya ng sasakyan nang pagbabarilin nga siya ng water gun ng isang cute at chubby na batang lalaki. Teka lang! Natatawa na saad pa nga niya habang hinaharangan nga ang kamay ng tubig na tumatama sa kanyang muka. Suko na ako, okay? Suko na ako. Dagdag pa nga niya. Hindi niya alam kung bakit imbes na magalit na tuwa pa nga siya sa kakyutan at kakulitan ng bata. Yay! Panalo ko! Natalo ko ang kalaban! Yay! Masayang sigaw naman ng bata na nagtatatalon pa nga sa tuwa. Muli na nga lamang natawa ang lalaki bago nagpa siyang maglakad palapit at bahagyang lumuhod sa harap nito. Panalo ka, natalo mong kalaban. Pero alam mo naman na hindi maganda yung basta ka na lang nang babaril ng mga hindi mo kakilala, hindi ba? Mahinahon na saad naman niya. Kaya agad na napanguso ang bata. Sorry po. Wala po kasi akong kalaro eh. Ayaw daw po nila ako kalaro kasi mataba daw po ako. Sagot ng bata kaya agad siyang nakaramdam ng awa. Bigla kasi niyang naalala sa bata ang isang tao na sobrang naging laki ng parte ng buhay niya. Isang tao na mula noon at hanggang ngayon hindi pa rin nawawala ng puwang sa puso niya. Siya nga pala si Apollo Hidalgo, 28 years old at kasalukuyang acting president ng Hidalgo's Paradise, ang hotel and resort na itinayo pa nga ng lolo niya. Nandito siya ngayon sa isang maliit na probinsya ng San Agustin para personal na tignan ang lupa na balak nga niyang bilhin para sa kanilang kumpanya para nga mapatayuan ang bagong branch. Lalo na't maganda ang probinsya na dinadayo pa ng maraming turista at iilan pa lamang ang hotel na mayroon doon. Okay lang, hindi ako galit. Pero wag mo nang uulitin sa iba, ha? Hindi kasi natin alam na baka yung iba biglang magalit sa'yo. Ayaw mo naman na may magalit sa'yo, hindi ba? Tsaka baka kung ano pang gawin sa'yo. Mahinahon na saad naman niya. Kaya nakangiti at magiliw na tumango na nga lamang ang bata. Ako nga pala si Apollo. Pwede mo akong tawaging tito o kuya Apollo. Ikaw, anong pangalan mo? Tanong pa nga niya sa bata. At hindi niya maintindihan kung bakit sobrang gaan ng loob niya rito. Talaga po? Apollo din po ang pangalan ko eh. Sabi po ni Mama, Apollo din daw po ang pangalan ng Papa ko. Kaya junior po ako. Ang kaso hindi ko po kilala si Papa eh. Pwede ba ibang friends na po tayo? Pwede po ba katukayo na lang po ang tawag ko sa inyo kaya po pare na lang? Magiliw na tanong pa nga ng bata. Kaya muli na nga lamang siyang tumango. Friends na tayo. Mababa ang boses na sagot niya. Bago marahang hinaplos ang ulo ng cute na bata. Junior, naku naman anak, anong kalokohan na naman ba ang ginawa mo? Narinig nila ang nag-aalala lang saad ng isang babae na paparating. Pakiramdam naman ni Apollo ay nagugat siya sa pwesto ng marinig ang pamilyar na boses. Sir, naku sir, pinaril daw ho kayo ng water gun itong anak ko. Pasensya na po talaga, medyo makulit lang po talaga ang batang yan pero mabait at saka magalang naman po siya.
Sabik lang po talaga sa kalaro. Nag-aalala na dagdag pa nga niya. Dahan-dahan namang lumingon si Apollo at sabay silang napasinghap ng babae nang makita ang isa't isa. Apollo? Sasha? Halos sabay pa nga na usal pa nila sa pangalan ng isa't isa. Pakiramdam ni Apollo ay saglit na huminto ang pintig ng puso niya. Habang nakatitig sa babae na ngayon, ay mukhang kabadong nakatayo sa harapan niya. Ang babaeng tinutukoy niya kanina na naging malaki ang parte sa buhay niya. Ang babae na 6 na taon niya nga niya na hindi nakita. Pero hanggang ngayon ay may puwang pa rin sa puso niya. Siya, si Sasha Mercado, ang ex-wife niya na basta na nga lamang umalis noon at iniwan siya. Mama, magkakilala rin po kayo ni paring Katukayo? Friends na daw po kami, Mama eh. Friends din po kayo? Masayang wika nga ng batang si Junior. Kaya para lang silang bumalik sa reality. Junior, halika na. Uwi na tayo. Puno ng kaba na saad naman ni Sasha, tapos ay hinawakan pa nga niya ang kamay ng bata. Nangak manghihilay na nga sana niya ito paalis, ay mas lalo siyang kinabahan. Nang maramdaman na marahan din siyang hinawakan ng lalaki sa braso para pigilan. How old is he? Tanong ni Apollo na tila pa sapat na yon para makumpirma kung anak nga ba nila ito. Ano bang pakialam mo kung ilang taon na siya? Galit na saad naman ni Sasha. Sagutin mo ang tanong ko, Sasha. Ilang taon na siya? May halong pagbabanta pa nga ulit. Natanong ng lalaki kaya napalunog si Sasha ng laway. 5 years old. Nangihina na tugon nga nito. Basta ka na lang umalis 6 years ago. You named him Apollo. Tapos nickname niya Junior. I mean, what are the odds, right? Napapaos nga ang boses pero seryoso na saad nga nito. Mukhang marami tayong kailangan pag-usapan, Sasha. Mukhang marami kang kailangan ipaliwanag sa akin. Dagdag pa nga nito, sa puntong yun ay may halong diin ang kanyang boses. Wala tayong kailangan pag-usapan. At mas lalong wala akong dapat ipaliwanag sa'yo. Madiin na gate naman ang babae bago hinawi ang kamay ni Apollo na nakahawak sa kanya. Pero mas lalo lang dumiin ang pagkakahawak ng lalaki na tila ba ayaw niya itong bitawan at pakawalan. Don't test my patience, Sasha. May halong pagbabanta pa na saad nga ng lalaki kaya't bigla na nga lamang siyang natigilan at kinabahan. Kilalang kilala kasi niya ito. At alam niya na hindi siya nito titigilan hanggat hindi nito nakukuha ang gusto niya. Huwag tayo dito. Huwag sa naririnig ng bata. Halos pabulong pa nga na sagot niya. Binigyan siya ng lalaki nang nanunukat na tingin bago ito mahinang napabuntong hininga at tumango. Dahan-dahan na ring lumuwag ang higpit ng pagkakahawak nito sa braso niya. Kaya parang nakahinga ng maluwag si Sasha. Malapit lang dito ang bahay namin. Bulong pa nga nito. Tapos ay nagsimula na nga siyang maglakad. Muli namang tinignan ni Apollo ang batang si Apollo Jr. na ngayon ay malawak pa rin ang ngiti habang nakatingin sa kanya. Napalunok pa nga siya ng laway bago nagpas siya na sumunod na sa mga to. Junior anak, doon ka na muna sa loob ha. May pag-uusapan lang kami ng bago mong kaibigan. Wika nga ni Sasha nang makarating na nga sila sa bahay. Hindi pa nga siya sigurado kung ano ang sasabihin. Bakit po, Mama? Maglalaro po ba kayo? Hindi po ba ako pwedeng sumali? Napapanguso pa nga na tanong naman ng bata. Junior, mag-uusap lang kami ng mama mo. Pwede naman tayong maglaro mamaya eh. Wika nga ni Apollo dahil doon ay muling ngumiti ang bata at magiliw na tumango. Okay po, promise niyo po yan Sagot pa nga nito bago masayang pumasok sa loob. Nang maiwan silang dalawa sa terasa, ay muling nakaramdam ng kaba si Sasha dahil sa matalim na tinging ibinigay sa kanya ng lalaki. Paano mo nagawa to sa akin, Sasha? Wala ka bang konsensya, ha? Puno ng hinanakit at may halong panunumbat na panimula nga ni Apollo kaya agad na napasinghap ang babae. 5 years, Sasha. You deprived me of 5 years with my son. Sa loob ng maraming taon na buhay ako na walang ideya na may anak pala tayo.
Kung hindi pa ako napadpad dito, hindi ko pala malalaman ang tungkol sa kanya. Paano mo naatim ng konsensya mong gawin to? Mahina pero madiin na dagdag pa nga nito kaya muling napasinghap ang babae. Hindi na siya nagtaka na alam kaagad ni Apollo na siya nga ang ama ni Junior. Bukod kasi sa pangalan ay kamukhang kamukha nga niya talaga ito. Size lang ata o ang pagiging malusog ang nakuha sa kanya ng bata. Teka lang naman, bakit kung makapagsalita ka parang kasalanan ko ang lahat? Agad na pagbawi nga ni Sasha para depensahan ng sarili. Bakit hindi ba? Giit naman ng lalaki. Basta ka na lang umalis noon. Basta mo na lang akong iniwan na walang dahilan at kahit na anong paliwanag na parang ang dali sa'yo na itapon ang mga taon na pinagsamahan natin. At halos mabaliw ako kakaisip kung bakit mo nagawa yun. May kulang ba sa akin? O baka naman na-realize mo na maling desisyon ng pakasalan ako kaya mo ako iniwan? Mahabang dagdag pa nga niya. Ganun ba talaga kababaw ang tingin mo sa akin, Apollo? Na basta na lang kitang iiwan na walang dahilan? Madiinawi ka naman ni Sasha kasabay nun ay naramdaman niya ang pag-init ng mga mata niya. Bakit hindi mo sabihin ngayon? Sa akin ang dahilan mo. Tila naghahamon pa nga natura ni Apollo. Mariin namang pumikit si Sasha para pigilan ang pagtulo ng namumuong luha sa mga mata niya. At nang nagmulat siya ng mga mata ay mapait siyang ngumiti sa lalaki. Minahal kita, nang higit pa sa sarili ko, Apollo. Pinigay ko ang lahat sa iyo, kahit pa ayaw sa akin ng mama mo at ng matalik mong kaibigan, na si Chantal hindi ko naisip yun. Kasi wala namang ibang mahalaga sa akin kundi ikaw eh. Sabi mo sa akin, protective lang sila sa iyo, kaya yun ang pinaniwalaan ko. At alam mo ba na sobrang saya ko nung pinakasalan mo ko? Akala ko kasi, yun na ang simula ng paggabot ko sa happy ending ng kwento ko. Ang kaso, nasan ka nung mga panahon na kailangan kita? Mahabang saad pa nga niya at hindi na nga niya napigilan pa ang pagtulo ng mga luha sa kanyang mga mata. Alam mo ba kung ilang beses akong ininsulto ng mama mo at ni Chantal? Ha? Na mataba raw ako, na hindi bagay sa tabi mo ang isang kagaya ko. Hindi, diba? Kasi kahit na minsan hindi mo tinanong kung okay lang ba ako o kumusta ang araw ko. Mula nga na ikinasal tayo, hindi ko naramdaman na asawa mo ko eh. At hindi ko rin sinabi. Nagtiis ako kasi. Kasi ayoko na mag-away tayo dahil doon. At mas lalong ayoko na mag-away kayo ng mama mo at ni Chantal nang dahil lang sa akin. Umiiyak nga na kwento nga ng babae. Pero natatandaan mo ba na may isang pagkakataon na sinabi ko sa iyo na tinawag nila akong mataba sa harap ng maraming tao, kinutsa at pinagtawanan. Pero anong sagot mo sa akin? Na baka nagbibiro lang sila? Pero nung gumawa ng kwento si Chantal na sinaktan ko siya kasi nagseselos daw ako sa kanya at ayaw na siyang papuntahin sa bahay, naniwala ka kaagad kahit na hindi totoo. Sinigawan mo pa nga ako eh. Nagalit ka pa kaagad sa akin. Apollo, lahat ng klase ng pag-i-invalidate sa nararamdaman ko nagawa niyo na ata lahat sa akin. Dahil mataba ako eh. Alam ko naman, hindi ako kasing ganda ni Chantal at alam ko naman hindi ako nanggaling sa mayamang pamilya, pero kailangan ba talagang paulit-ulit niyong ipamukha sa akin ang mga imperfections ko? Kailangan bang paulit-ulit niyo akong insultuhin at maramdaman ang pangmamaliit sa pagkatao ko? Nangihina at puno pa rin nang hinanakit na dagdag pa nga niya habang ang luha ay patuloy sa pagtulo. Agad namang umawang ang labi ng lalaki. Nang makita ang labis na sakit at pagkadismaya ng mga mata ni Sasha habang nagsasabi ito ng sama ng loob sa kanya. Hindi naman talaga kita gustong iwan eh. Gusto ko lang naman mag-isip muna. Hindi rin naman ako emosyonal na tao, alam mo yun. At noong unang 3 araw na umalis ako, saka ko nalaman na nagdadalang tao ako. Sabi ko sa sarili ko baka yun na ang rason kung bakit sobrang emosyonal ko. Naisip ko na baka kapag nalaman yung lahat ang tungkol sa pagbubuntis ko, baka magbagong lahat. Baka kahit na konti maging tao na rin ang turing sa akin ng mama mo at ng kaibigan mo. At pagkatapos ng 3 araw bumalik ako. Nakita kita sa harapan mismo ng bahay natin. Kasama mo si Chantal.
Naghahalikan kayo. Halos pabulungan na saad ni Sasha para hindi marinig ng anak. Kaya muling umawang ang bibig ni Apollo. Doon ko naisip na baka kaya hindi mo ko magawang ipagtanggol sa lahat kasi hinihintay mo lang talaga na ako ang sumuko. Siguro kasi naisip mo na baka tama ang mama mo at si Chantal, na baka maling desisyon na ako ang pinakasalan mo. Kaya kahit na masakit, kahit na alam kong lalaki ang anak ko na walang ama, yun ang ginawa ko. Kasi alam mo sa totoo lang, hindi din naman ako papayag na lumaki ang bata at maramdaman niyang ayaw sa kanya ng pamilya mo. Kaya sorry kung iniisip mong kasalanan ko ang lahat ng ito. Siguro nga may kasalanan ako. Pero kung maibabalik ko man ang panahon, ganito't ganito pa rin ang magiging pasya ko. Kasi narealize ko na kailangan pala kapag nagmahal ka, mas mahal mo pa rin ang sarili mo. Para kung sakaling masaktan ka man, may matitira pa rin sa'yo. Lumuluha nga na saad niya. Kaya sorry ulit, Apollo. Totoo naman na minahal kita. Totoo rin na hindi kita gustong iwan. Kaso, tao lang ako eh. Napapagod at nauubos din. Patuloy nga sa pagluha nagdagdag pa niya. I didn't kiss her. Natatandaan ko ang gabing sinasabi mo, that night, I was devastated. Naglasing ako kasi. Hindi ko alam kung saan ka hanapin. Sinundo niya ako sa bar para ihatid sa bahay. Nagulat ako kasi bigla niya akong hinalikan. Pero kung nandoon ka talaga, makikita mo na itinulak ko siya. Kasi kahit palasing ako, kahit pa iniwan mo ko, ayoko pa rin na isipan mo na niloloko kita. Inamin niya sa akin na may nararamdaman siya para sa akin pero sinabi ko na nag-iisa ka lang sa buhay ko. Dagdag pa nga ng lalaki. Sa puntong yon, lumambot na ang boses nito. Nakita kasi niya ang labis na sakit na nararamdaman ni Sasha noon. Napagtanto niya na may mali nga siya. Nabigo siya na protektahan ang asawa niya. Kaya hindi niya masisisi kung napagod na ito sa kanya at sa lahat. Hindi na mahalaga sa akin kung ginusto mo ang halikan o hindi. Ngayong alam mo na ang rason ko. Wala na akong pakialam kung ako pa rin ang sisisihin mo. Sagot naman ni Sasha at agad na pinunasan nga ang luha sa pisngi. Pakiramdam ni Apollo ay kinurot ang puso niya dahil sa narinig. Hindi kasi ganito ang Sasha na nakilala at minahal niya. Ang Sasha na nakilala niya noon ay malambing, maalaga, mapagmahal at tila hindi marunong magalit. Pero baka nga totoo ang binabago tayo ng sakit. At baka yun ang nangyari kay Sasha. Masyado ako naging busy. Napatunayan ang sarili ko kay Papa. At hindi ko na naisip na kailangan pala ako ng asawa ko. Patawarin mo ko kasi nagkulang ako. Patawarin mo ko kasi hindi kita nagawang protektahan. Patawarin mo ko kung nabigo kita. Patawarin mo ko. Hindi ako naging mabuting asawa. Nakayuko at mababa ang boses. Nasad pa nga ni Apollo kasabay noon ay namumuon na nga rin ang luha sa mga mata niya. Apology accepted. Sagot nga ni Sasha. Kaya gulat na nagangat nga ng tingin ng lalaki. Siguro nga pareho tayong may kasalanan sa nangyari. Pero wala naman nang magbabago kung magbibilangan pa tayo ng mga pagkukulang at pagkakamali dito. Hahayaan kitang makilala si Junior kung yun ang gusto mo. Sigurado naman ako yun din ang gusto niya. Hahayaan kita na maging ama sa kanya. Pero hanggang dun lang yun. Dagdag pa nga niya. Muling nakaramdam ng panlulumo ang lalaki dahil sa narinig. Ganun pa man pilit pa rin siyang umiti at maramang tumango. Sa isip niya sapat na siguro yun sa ngayon. Total marami pa naman siyang pagkakataon na ipakita at iparamdam sa babae ang sincerity niya. Na mula noon at hanggang ngayon ay wala pa ring nagbabago sa nararamdaman niya. Pwede ko na ba siyang makaharap? Gusto ko siyang mayakap. Gusto ko siyang makalala at matawag na anak. Gusto kong marinig na tawagin niya akong papa. Gusto kong maibigay sa kanya ang lahat ng gusto niya. Gusto ko na makabawi sa kanya. Namumula ang mata na saad pa nga niya. Huminga naman ang malalim ang babae bago tumango bilang pagsang-ayon. Tumalikod na nga si Sasha para sana makapasok sa loob pero pareho silang natigilan nang makita si Junior
na ngayon ay nakasilip nga sa may pinto. Nakatingin ito sa kanilang dalawa habang tahimik na umiiyak. Agad na napatakip nga sa bibig si Sasha nang mapagtanto na narinig ng bata ang mga pinag-uusapan nila. Bata ito mag-isip at makulit kung minsan, pero kilala niya ang anak at alam niyang matalino ito at madaling makaintindi. Anak? Mababa ang boses na pagtawag niya dito at dahan-dahan namang lumabas ang bata mula sa likod ng pinto. Pero ang mata ay hindi nililisan. Ang ama na ngayon ay nakatingin din sa kanya. Kayo po ba ang papa ko? Mahina ang boses na tanong pa nga nito at napalunok ng laway si Apollo sa narinig. Kinagat pa nga niyang ibabang labi bago tumango. Kasi parang may nagbara sa lalamunan niya. Ang hirap sa kanyang magsalita. Lumuhod naman sa lapag at naglahad nga ng kamay sa bata. Nag-aalangan man ay lumapit sa kanya si Junior at yumakap pa rin. Papa, bakit ngayon lang po kayo? Lagi po akong nagwi-wish kay Jesus at saka Santa Claus kapag Pasko napuntahan niyo po ako eh. Kaya bakit ngayon lang po kayo? Ayaw niyo po ba sa akin? Masipag naman po ako eh. Promise po hindi na po ako mababaril ng water gun. Basta wag na po kayong aalis please. Wag niyo na po kaming iwan ni Mama. Malungkot po kasi na walang papa eh. Mahaba tumiiyak pa na wika ng bata. Agad nang kumirot ang puso ni na Apollo at Sasha dahil sa narinig. Pareho silang masaya. Nakilala na nga sa wakas ni Junior ang ama nito. Pero pareho rin silang nasasaktan na marinig ang iyak ng bata. Sorry anak. Sorry kung ngayon lang si Papa. Pangako hindi na ako aalis ulit. Babawi si Papa sa'yo, ahalagahan kita. Ibibigay ko sa'yo ang lahat. Bulong naman ang umiiyak na rin si Apollo habang yakap ng mahigpit ang bata. Halo-halong emosyon ang nararamdaman niya. Galit sa sarili, lungkot, sakit, pagsisisi, pero nahahaluan din naman yun ng saya. At kahit papaano ay tila napapagaan ng yakap ni Junior ang bigat na nararamdaman niya. Si Sasha naman ay muli na nga lamang napaluha habang pinapanood ang magama. Sobrang naging emosyonal ng araw na yun para sa kanilang tatlo. Pero kahit na papaano ay naging magaan din naman ang lahat sa huli. Gaya ng ipinangako ni Apollo sa anak at sa sarili, ay wala siyang ibang ginawa sa mga sumunod na araw, kundi ang bumawi sa anak niya. Nariyan ang isasama at ipapasyal niyang mag-ina sa mall, manunood sila ng sine, kakain sa labas, hahayaan ng batang maglaro at mapagod sa arcade. Bibilhan niya ito ng kung ano-ano at marami pa. Siyempre ay pasimple rin siyang bumabawi kay Sasha pero hindi niya yon gaanong pinapahalata para hindi mailang sa kanyang babae. Papa, pwede po pang dito na lang po kayo matulog. Malaki naman po yung bed namin ni Mama eh. Gusto ko po kasi kayong makatabi, Papa. Pakiusap ng bata sa kanya isang gabi habang magkakasabay silang kumakain ng hapunan sa maliit na apartment ng mag-ina niya. Kung okay lang sa mama mo, walang problema sa akin. Nakangiti ng sagot pa nga ni Apollo bago bahagyang sinulyapan ang babae. Sinamaan naman siya ng tingin ni Sasha kahit alam niyang hindi ito makakaindi sa anak. Mama, bakit po tina-tiger look niyo po si Papa? Ayaw niyo po bang dito po siya matulog? Ayaw niyo po ba ako maging happy? Pangungonsensya pa nga ng bata kaya literal siyang napanganga. Si Apollo naman ay mahinang natawa. Hindi anak, napuwing lang si Mama. At okay lang sa akin na dito matulog ang papa mo. Sagot niya bago muling tinignan ng lalaki. Agad namang pinigilan ni Apollo ang pagtawa. Tapos ay peke nga siyang umubo at umupo ng maayos. Yay! Thank you po Mama! I love you po! Magiliw na sagot nga ng bata, kaya pilit na nga lamang siyang ngumiti bago tumango. Mahigit 1 linggo na nga rin mula nang makilala ni Junior ang ama nito at dumating ito sa buhay nila. At sa mga araw na yun nakita nga ni Sasha kung gaano naging masaya ang bata at masaya rin siya para rito. Nang matapos kumain, hinayaan na nga ni Sasha ang mag-ama na muling maglaro sa sala habang siya ay naglilinis ng mga ginamit nila. Junior anak,
Tama na yan, kailangan mo nang maghilamos, magpapahinga na tayo niyan kasi maaga pa ang klase mo bukas. Wika nga ni Sasha, pagkaraan ng ilang minuto. Opo, Mama! Magalang na sagot naman ng bata bago nakangiting tumayo at tumingin sa ama nito. Papa, marunong na po akong maghilamos, mag-isa, tsaka magbihis. Big boy na po ako eh. Mayabang na pagmamalaki naman ito sa ama. Kaya mahinang natawa si Apollo. Very good naman ang anak ko. Sagot nito bago hinaplos ang buhok ng bata. O sige na, maghilamos ka na. Wika pa nga nito na agad namang sinunod ng bata. Nang silang dalawa na nga lamang ang naiwan sa sala, ay saglit silang binalot ng katahimikan. Nang nagtamang mga mata nila, ay agad na nailang nga si Sasha, kaya mabilis itong nag-iwas ng tingin. Can we talk? May hinahon na tanong pa nga ni Apollo sa kanya, maya-maya pa. Tungkol saan? Tanong nga rin niya. Tungkol sa mga nangyari. Naisip ko kasi na mula nang makilala ko ang anak natin, hindi pa tayo gaanong nakapag-usap ulit. Alam ko na may parte sa'yo na naiilang pa rin sa akin and I want us to be at least civil. Kasi kahit na papaano gusto ko na mawala ang ilang sa ating dalawa. Ayoko naman na baka dumating ang araw na magtaka at magtanong ang anak natin kung bakit parang hindi tayo nagkakasundo. Paliwanag nga nito, kaya pilit nang umiti nga si Sasha bago tumango. Tapos ay dahan-dahan itong naglakad palapit at tumupo sa silya na nasa harapan nga ng inupuan ni Apollo. Now that you mention it, sorry kung matagal akong nagtago sa iyo ng totoo. Nitong mga nakaraang araw nakita ko kung gaano kasaya si Junior. At saka ko na-realize na ang tagal ko nga palang naging unfair sa inyong dalawa. Dahil sa sakit na naramdaman ko, naging makasarili ako. Kaya sorry din. Panimula pa nga ni Sasha na siyang nagpangiti sa lalaki. You don't have to apologize, siya. Naintindihan ko kung bakit nagawa mo yun. Like what I've said before, hindi ako naging mabuting asawa sa'yo at nabigo ako na protektahan ka. Sagot pa nga ni Apollo. Now that I think about it, napagtanto ko rin na hindi mo talaga ginusto ni ilayo at itagos sa akin ang anak ko natin. Na may parte sa'yo ang gustong magkakilala pa rin kami. Dagdag pa nga nito. Paano mo naman nasabi? Nakakunot ang noo na tanong naman niya, kaya mahinang natawa. You named him after me, siya? Natandaan mo yung sinabi ko noon sa'yo na kung lalaki man ang magiging panganay natin, gusto kong maging junior siya. At kung gusto mo talaga na itago siya sa akin at hindi ko siya makilala, hindi mo isusunod ang pangalan niya sa pangalan ko. Mahinahon ang boses na sagot naman ni Apollo. Napalunok na nga lamang ng laway si Sasha bago nag-iwas ng tingin. Tama kasi ang obserbasyon ng lalaki. Kung sa bagay, noon pa lang matalino na talaga ito at nagmana nga sa kanya ang anak nila. Kamusta ka nitong mga nakaraang taon? Anong mga pinagkakabalahan mo? Nakaiting tanong pa nga ng lalaki. Natila kuryoso ito sa ginawa at sa bawat detalye ng naging buhay ni Sasha sa mga taon na nagkalayo sila. Ayos lang. Hindi naging madali pero kinaya ko naman. Nung umalis ako, nakahanap ako ng trabaho dito bilang manager ng isang supermarket. At hanggang ngayon, ganun pa rin ang trabaho ko. Sagot niya. Paano mo naalagaan si Junior kung nagtatrabaho ka? Sinong kasama at katulong mo? Kuryosa na tanong pa nga ni Apollo kay siya. Si Wendell. Sagot ni Sasha kaya agad na kumunot ang noo ni Apollo at nakaramdam ng selos ng marinig ang pangalan ng isang lalaki na sinabi ni Sasha. Naging kaibigan ko si Wendell dito. Ninong din siya ni Junior. May sariling negosyo siya sa harap ng bahay nila. Isang thrift store, kaya lagi lang siyang nasa bahay. Sa tuwing nasa trabaho ako, sa kaya ko iniiwan si Junior. Paps ang tawag sa kanya ni Junior. At nang magsimula naman na si Junior sa daycare, at hanggang ngayong kinder na siya, si Wendell pa rin ang nagbabantay sa kanya madalas. Kaya malaki talaga ang pasasalamat ko sa kanya. Dagdag pa nga ni Sasha, kaya mas lalo siyang nakaramdam ng selos. Well, guess what? Nandito na ako ngayon, kaya hindi niyo na kailangan pa ang tulong niya.
Tila may pagkamasungit pa nga ng sagot ni Apollo kaya agad na napangiwi si Sasha. Marami pa silang mga napag-usapan, gaya ng kung kailan ang birthday ni Junior, ang mga paborito nito, at kung ano-ano pa. Mama, Papa, tapos na po ako. Mabango na po ako. Nakangiti at magiliw pa nga na wika ni Junior maya-maya pa, tapos ay lumapit ito sa kanila. Talaga, pamoy nga? Nakangiti na sagot pa nga ni Apollo bago niyakap ang anak at tinamoy ang leeg nito. Bagay na nagdulot ang kiliti sa bata, kaya agad siyang humagikgik. Oo nga, mabango nga ang baby namin. Wika pa nga nito. Papa, hindi na po ako baby, big boy na po ako. Nakangusap pa nga na sagot nga ni Junior kaya nagtawanan sila. Halika na anak, kailangan mo nang matulog. Wika naman ni Sasha tapos ay sabay-sabay na nga silang naglakad papunta sa naghihisang silid ng bahay. Agad na sumampa nga si Junior sa kama at sumunod naman si Sasha. Saglit na tinignan ni Apollo ang magina niya bago nakangiting pumwesto sa kabilang dulo ng kama. Kaya napapagitnaan na nga nila sa puntong yun si Sasha, ang anak nila. Magaan yun sa pakiramdam ni Apollo at sobrang saya niya. Sa puntong yun kasi pakiramdam niya kahit na papaano ay isa na talaga silang ganap at buong pamilya. Good night po, Mama. Malambing nga na wika ni Junior bago humalik sa pisngi ng ina. Good night po, Papa. Dagdag pa nga nito at humalik din sa pisngi ng ama niya. Good night, anak. Halos sabay na sagot naman ni na Sasha at Apollo. Yung good night kiss niyo pong dalawa, nasa na po? Nakangiti at may halong kalokohan pa. Natanong pa nga ng bata kay agad na nagkatinginan ng dalawa. Mama, kiss niyo po si Papa. Dagdag pa nga nito nang walang matanggap na reaksyon sa mga magulang niya. Kiss mo daw ako, sabi ng anak natin. Nagpipigil pa nga ang ngiti na saad naman ni Apollo. Peking umubo si Sasha. Tapos ay huminga nga ito ng malalim bago pilit na ngumiti sa anak. Binalingan niya ng tingin si Apollo na ngayon ay tila naghihintay nga sa halik. Kaya naman dahan-dahan siyang umupo sa kama para mahalikan ito sa pisngi at matapos na. Bahagya rin namang umupo ang nakangiting si Apollo at nakangiti nitong inilapit ang pisngi kay Sasha. At nangakmang halikan na nga siya ng babae ay agad siyang humarap kaya biglang nagdikit ang mga labi nila. Labis na nagulat nga si Sasha sa nangyari at hindi kaagad nakagalaw. At para lang siyang bumalik sa reality nang marinig ang humahagikik na anak nila kaya naman mabilis pa nga sa 4:00 na lumayo siya at muli na ngang humiga sa kama. Good night, matulog na tayo. Wika na nga lamang niya kaya yun ang ginawa nila. Sa sumunod na araw nagising nga si Sasha na wala nga sa kama ang magama niya. Kaya naman nagmamadali siyang bumangon para maligo at magbihis na. Tapos ay naabutan niya ang magama sa kusina. Habang nagluluto ng agahan si Apollo ay nakaupo naman sa lababo ang nakangiting si Junior habang kumakain ng sandwich. Good morning po, Mama. Nagluto na po ng breakfast si Papa. Ang galing po ni Papa, Mama. Marunong po siyang magluto. Masaya at namamangha na wika nga ni Junior na siyang unang nakakita sa kanya. Good morning, have a seat. Patapos na rin ito. Nakangiti at may halong lambing pa nga ang boses na saad ni Apollo. Tipid namang umindi si Sasha bago sumunod at maya-maya pa ay inihapag na nga ni Apollo ang pagkain at sabay-sabay na nga nilang pinagsaluhan yon. May trabaho ka ngayon, di ba? Tanong nga sa kanya ni Apollo kaya marahan siyang tumango. Ihatid ko na kayo mga anak natin. Ako na rin ang magbabantay sa kanya sa school. Nakahiting saad niya. Talaga po, Papa? Yay! Masayang sagot nga ng bata. Hindi ka ba busy? Tanong naman ni Sasha. Hindi naman. Sabi ko kay Dad may mga importante akong kailangan gawin. Kaya baka medyo matagal akong hindi makapasok sa trabaho. Aniya kaya tumango na nga lamang ang babae. Alam naman niya na hawak talaga ni Apollo ang oras niya. Kasi nga ay sa kanila naman ang kumpanya. Papa, alam niyo po maganda po si teacher. Crush ko nga po siya eh. Kapag nakita niyo po si teacher, sigurado pong magiging crush niyo rin po siya.
Malawak ang ngiti na saad pa nga ni Junior. Bahagya namang napanguso si Sasha, kaya kaagad na napangisi si Apollo. Kaso anak, isa lang ang crush ni Papa mula noon pa eh. Napapangiti naman ang sagot niya. Sino po? Si Mama po ba? Tanong nga ng bata at mahina na nga siyang natawa bago nagkibit balikat at naramdaman naman ni Sasha ang pamumula ng magkabilang pisngi dahil doon. Kumain na nga lang kayo. Saad pa nga ni Sasha sabay namang natawa ang magama na tila ba nagkakasundo sa mga kalokohan nila. Kaya sa huli ay napailing na nga lamang si Sasha. Ultimo kalokohan kasi ay naman na rin ng anak niya sa ama nito. Lumipas pa ang mga araw na naging mas maayos pang lahat. Bumalik na nga sa pagtatrabaho si Apollo sa bagong branch nga ng hotel and resort na itinayo nila sa probinsya ng San Agustin. At naging busy man ito ay sinisigurado naman niyang may oras pa rin siyang ilalaan para sa mag-ina niya. Wow, ang ganda po dito, Papa! Pwede na po ba akong mag-swim? Malawak ang ngiti at namamanghang saad nga ni Junior isang araw habang nasa beach resort nga sila at nakatanawang bata sa kahabaan ng dagat. Inaya kasi ni Apollo ang mag-ina niya na magbakasyon ngayong weekend sa malapit na beach resort. Pwede na po ba? Excited na makiusap pa nga niya. Anak, tulungan muna natin si Mama na ayusin ang mga gamit natin dito sa room. Sagot naman ni Apollo sa anak. Kaya ko na to, samahan mo na si Junior at mag-enjoy na kayo. Saad naman ni Sasha sa lalaki. Are you sure? Paninigurado pa nga nito kaya marahan siyang tumango. Sige basta, sumunod ka agad ah. Kukuha rin ako ng cottage at order na ako ng lunch natin. Dagdag pa nga nito. Kaya muli na nga lamang siyang tumango bago pinanood ang magama na naglakad nga palabas ng villa. Nang maiwan si Sasha sa silid ay agad naman siyang napangiti sa tuwa. Kahit nga kasi busy si Apollo, hindi ito nawawala ng oras sa kanila ni Junior, lalo na sa anak nila. Nakita at naramdaman ni Sasha ang sincerity ng lalaki at ayaw naman niyang aminin. Alam niya sa sarili na muli nang napapatibok ng lalaki ang puso niya. Nang pinuntahan na nga ni Sasha ang mag-ama sa labas, ay naabutan niya ang dalawa sa dalampasigan. Masayang nakaupo ang mga to sa buhanginan habang gumagawa ng sandcastle. Bahagya pa nga siyang napanguso nang makita na topless si Apollo, kaya naman kitang-kitang magandang hulma ng katawan nito na agad pansin talaga. Papa, kailan po ako magkakaroon ng kapatid? Narinig niyang tanong ni Junior sa ama nito nang malapit na nga siya, kaya agad siyang natigilan. Gusto mo na ba ng kapatid? Natatawa pa nga na tanong ni Apollo sa bata. Opo, yung mga classmate ko po kasi may kapatid kaya may kalaro po sila eh. Sabi po nila kapag love daw po ng mama at papang isa't isa, magkakaroon daw po ng baby. Love niyo naman po si mama, hindi po ba? Mahabang wika nga ng bata kaya muling natawa si Apollo sa kakulitan ng anak. Si Sasha naman ay napanguso na nga lamang habang tahimik at pasikretong nakikinig. Oo naman, love ko kayo ng mama mo. Sagot ni Apollo kaya napakagat na nga lamang sa ibabang labi si Sasha. Kung ganun po, pwede na po ba ako magkaroon ng kapatid? Promise po magiging very good na kuya po ako. Please po, Papa. Pakiusap pa nga ng cute na bata. Hindi bale anak, susubukan kong harutin ang mama mo para magkaroon ka na agad ng kapatid. Natatawa pa rin ang sagot nga ni Apollo kaya sa puntong yon napangiwi na nga lamang si Sasha. Akmang lalapit na nga sana siya pero muling natigilan sa sunod na narinig. Ano po yung harutin, Papa? Kuryoso na tanong nga ni Junior sa ama nito. Kapag love mo ang isang tao, harutin mo siya. Basta anak, para sa mga matatanda lang yun ha? Tsaka, wag mong sasabihin sa mama mo na sinasabi ko sa'yo to. Naku baka mamaya, balatan ako ng buhay nun. Wika pa nga ni Apollo at muling napangiti si Sasha sa narinig pero kumunot din ang noo nang makitang may isang babae na nakatupis ang lumapit sa mag-ama niya. Hello, ang cute naman ng baby mo, mana sa'yo. Wika nga nito. I'm sorry but do I know you? Nakangunot ang noo pa nga na tanong nga ni Apollo. Hazel,
Nakangiting pagpapakilala nga ng babae at naglahad pa ng kamay. Pero tinignan lang yun ni Apollo at hindi tinanggap. Halata sa mukha na napahiya ang babae kaya binawi nito kaagad ang kamay. Muntik nang matawa si Sasha dahil sa nasaksihan nga nito. Okay lang ba kung kukunin ko ang number mo? Tanong naman ng babae na tila ayaw pang ang sumuko. Wala akong phone eh. Pero kung gusto mong kunin ang number ng asawa ko, okay lang naman. Biglang sagot ni Apollo kaya muntik na namang matawa si Sasha. Mama! Mama, halika na po! Tignan niyo po yung kasal na ginawa namin ni Papa. Malakas ang pagtawag pa nga ni Junior sa kanya nang makita nga siya nito. Malawak ang itinawikan ng bata kaya ngumiti na nga lamang siya at lumapit na nga. Siya ang asawa mo? Natatawa at hindi makapaniwalang tanong ng babae. Tapos ay tinignan pa nga si Sasha mula ulo hanggang paa. Agad na nakaramdam ng inis si Sasha kasi alam niyang dahil na naman yun sa pagiging chubby niya. Hindi ba niya maintindihan kung bakit hanggang ngayon ay big deal pa rin sa lahat ang pagiging plus size ng iba? Bakit, may problema ba doon? Biglang tanong naman ni Apollo. Hindi naman. I mean, ang gwapo mo kasi, I just thought you'd be with someone more pretty and sexy, you know. Smaarteng sagot pa nga ng babae at nagkibit balikat pa. Siya ang pinakamaganda sa paningin ko. Just so you know. At bago ka magsalita tungkol sa pagiging mag-asawa namin, tanungin mo muna ang sarili mo kung may pakiba kami sa'yo. Or might as well ayusin mo na lang ang false eyelashes mo na hindi pantay at ang makapal mong makeup na dinaig pang clown sa circus. Maanghang na sagot pa nga ni Apollo. Agad na nagpigil nga ng tawa si Sasha sa narinig. Yung babae naman namula ang mukha na halatang napahiya bago nagmamadaling tumalikod na tumalis. Thanks, pero hindi mo dapat sinasabi na mag-asawa tayo. Mababa pa ang boses na wika nga ni Sasha bago umupo na nga rin sa buhanginan. Bakit, mag-asawa naman talaga tayo ah? As far as I remember, kasal pa rin tayo kaya sa mata ng Diyos, sa mata ng batas, mag-asawa pa rin tayo. Sagot ni Apollo at matamis pa nga ngumiti. Nag-iwas naman ng tingin si Sasha kasi alam niyang tama ang lalaki. Mama, pwede po ba kayong harutin ni Papa? Inosenteng tanong naman ni Junior, kaya agad na naubo ang lalaki. Ha? Ano? Saan mo natutunan ng mga ganyang salita? Pagmamaang-maangan na nga lamang ni Sasha kahit panarinig naman niya ang usapan ng mag-ama kanina. Kay Papa po, sabi po niya kapag love mo daw po ang isang tao, harutin mo daw po. Mama, payag ka na pong harutin ni Papa, please. Para magkaroon na po ako ng kapatid. Sagot ng madaldal na bata at agad namang tinakpan ni Apollo ang bibig ng anak at peke pang tumawa. Ikaw talaga anak, puro kakalukuhan. Saad pa nga nito. At kanino naman niya matututunan ng mga kalokohang yun kung hindi sa'yo, Aber? Sagot naman ni Sasha at peke na nga lamang na tumawa si Apollo na napakamot pa sa batok. Sabi ko wag mong sasabihin sa mama mo eh. Narinig nga niyang bulong pa nga nito sa anak kaya napailing na nga lamang si Sasha sa huli. Bumalik naman na sa paggawa ng sandcastle ang mag-ama at nakangiti namang sumali si Sasha sa dalawa. Maya-maya pa bigla na nga lamang dumating ang isang malakas na alon na umabot sa pwesto nila. Kaya naman biglang gumuho at itinayo nila ang sandcastle. Nagkatinginan silang tatlo tapos ay malakas na nagtawanan dahil sa nangyari. Naging masaya at maayos naman ang weekend bonding na yon para sa kanilang tatlo. Magkakasama silang naligo sa dagat, nagkukulitan, kumakain, pumapasyal, at marami pa silang ibang mga ginawa. Nakagawa sila ng maraming masasayang memorya na magkakasama bilang isang pamilya. Naihatid ko na si Junior sa kwarto. Mukhang pagod na pagod sa biyahe at nakatulog na. Nakaiting saad pa nga ni Apollo. Isang gabi, pagka-uwi nga nila mula sa bakasyon. I had a great time siya. Salamat ulit, magpahinga ka na rin at alam kong pagod ka rin sa biyahe. Dagdag pa nga nito. Ikaw, paano ka? Ikaw ang mas napagod sa biyahe kasi ikaw ang nagmaneho. May halong pag-aalala pa nga na tanong ni Sasha.
I'll be fine. Hindi naman masyadong malayo dito ang hotel na tinutuluyan ko. Sagot pa nga nito. Pero babiyahe ka pa rin, okay lang naman. Kung dito ka na rin magpalipas ng gabi. Wika pa nga ni Sasha at bahagya pa ngang nag-iwas ng tingin. Kung ganoon, okay lang din ba sa'yo kung mag-usap muna tayo sa terrace bago tayo matulog? Napapangiti pa nga ng tanong nga ng lalaki. Ha? Tungkol saan naman? Nakakunot ang noo na tanong niya. Kwentuhan lang. I just missed late night talks with you. Madalas nating gawin yun nung college, hindi ba? Sagot niya. Napakagat naman sa ibabang labi si Sasha bago marahang tumango. Kaya naman sabay na nga silang naglakad palabas ng bahay. At sabay rin silang umupo sa isang mahabang silya na nasa terasa bago tumingin sa kalagitnaan na puno ng makikislap na mga bituin. Ang bilis lumipas ng oras, no? Dati nung college tayo, nakita lang kitang nakaupo sa ilalim ng puno ng akasya habang nagbabasa ng pocketbooks. Pinagtawanan kita kasi basta ka nalang tumatawa at napapangiti na para kang baliw. But at the same time, natuwa ako sa kakyutan mo kaya kinaibigan kita. Sinungitan mo pa nga ako noon kasi sabi mo iniistorbo kita sa pagpapantasya mo. Dagdag pa niya. Napangiti rin naman si Sasha sa narinig lalo na't sa ganun nga, nagsimula ang kwento nila. Dahil nga sa sobrang taba ko nung college, sobrang hopeless romantic ako. Nangangarap na magkaroon din ako ng hero na katulad ng mga nababasa ko sa libro. Nangarap ako pero hindi umasa. Kaya halos ayaw ko ring maniwala na seryoso ka sa akin nung hinaharot mo na ako. Sagot naman ni Sasha. Honestly at first, ang akala ko talaga natutuwa lang ako sa'yo kasi ang kwela mo. Masaya kasama. Hindi nauubusan ng biro at laging positive lang sa buhay. Kahit na maaga kang naulila. Sad pa nga ni Apollo kaya muling napangiti si Sasha. Kung hindi pa kasi niya nababanggit, teenager siya nang mawala nga sa car accident ang mga magulang niya. Kaya mula noon, ay mag-isa na nga lamang niyang tinaguyod ang sarili dahil nga wala siyang ibang pamilya. Ang ibang mga kamag-anak naman niya ay nasa Cebu pa. Hindi ko nga inakala na mahuhulog ako ng sobra sa'yo. Kasi hindi naman talaga kita-type noon. Pero wala eh. Sobra akong nahulog na ayaw na kitang pakawalan pa kaya pagka-graduate natin ng college pinakasanan na kita kaagad. Nakangiting dagdag pa nga nito bago hinarap si Sasha at tinignan niya ito ng diretso sa mata. Siya, simula nung magkita tayo ulit. Wala tayong ibang ginawa kundi ang humingi ng sorry sa isa't isa. But this time, gusto ko namang magpasalamat sa iyo. Malumanay ang boses na saad pa nga niya. Para saan naman? Mababa ang boses ng tanong nga ni Sasha. Salamat kasi niiluwal mo ng maayos ang malisog nating anak. Salamat kasi nagawa mo siyang palakihin ng maayos. Salamat din kasi hinayaan mo pa rin ako maging ama sa kanya kahit na malaki ang naging pagkukulang ko sa iyo dati. At one point, nagagalit ako hindi sa iyo kundi sa sarili ko. Kasi wala man lamang ako nagawa para sa inyo. Wala ako sa tabi niyo nung mga panahong kailangan niyo ko. At yun ay dahil hindi nga kita napahalagahan dati. At nagsiselos din ako sa ideya na ibang lalaki ang naging ama ng anak natin. Mahabang saad pa nga niya, nakinakunot ng noo ni Sasha. Anong ibig mong sabihin na ibang lalaki ang naging ama sa anak natin? Nalilito na tanong pa nga niya. Si Wendell, hindi ba't sabi mo pa, Paps ang tawag ni Junior sa kanya? Ano, nanliligaw din ba sa'yo yon? Tanong pa nga nito kaya mahinang natawa si Sasha. Baliw, Becky kaya si Wendell? At saka may boyfriend yun, mabuting tao at kaibigan lang talaga siya sa amin, ng anak natin. Sagot ni Sasha para namang nakahinga ng maluwag si Apollo dahil sa narinig. Yung selos na nararamdaman niya ay agad na natunaw. Imbitahan natin siya minsan para makilala ko rin siya. Wika na nga lamang niya tapos ay sabay silang natawa. Maya-maya pa ay nagkatitigan sila ng mata sa mata. At tila hindi na nga napigilan pa ni Apollo ang sarili kasi mabilis siyang lumapit para mahalikan ng babae.
Pero mabilis namang umiwas si Sasha. Pasensya na. Nahihiya na saad nga ni Sasha. Aminado siya na may parte sa kanyang masaya na halos araw-araw nilang nakakasamang lalaki, lalo na't nakita naman niya ang sincerity nito. Ang kaso, may parte sa kanyang natatakot pa rin at hindi niya maintindihan kung bakit. Pasensya ka na rin. Hindi ko dapat ginawa yon. Sagot naman ni Apollo. It's just that, miss ko na yung dating tayo. Dagdag pa niya, kaya bahagyang umawang ang bibig ni Sasha. Sasha, look. Alam ko na marami akong naging pagkukulang sa iyo noon. At natuto na ako sa mga pagkakamali ko at alam mo, sa totoo lang wala akong ibang gustong gawin. Kung di ang makabawi sa inyo ng anak natin. Gusto ko na alagaan kayo at mapasaya. Na maibigay ko sa inyo ang buhay na deserve nyo. Gusto ko na bumalik tayo sa dati at mabigyan ng isang totoo at buong pamilya ang anak natin. Mahaba at puno ng sinseridad, nadagdag pa nga nito. Apollo, alam mo sa totoo lang, masaya ako na nandito ka kasama namin. Pero may parte kasi sa akin na natatakot na baka kapag bumalik tayo sa dati maramdaman ko kung gaano kalayo ang agwat ng mga buhay natin. Na baka pa ulit-ulit na namang maipamukha sa akin ang mga imperfections ko. Nanlulumo nga na sagot niya. Nabigo ako. Nabigyan ka ng assurance noon at alam ko na yun ang dahilan ng takot na nararamdaman mo ngayon. Pero please, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon na bumawi sa'yo at mapunan yung mga pagkukulang ko. Bigyan mo ako ng pagkakataong ipakita sa'yo na mula noon at hanggang ngayon, wala pa ring nagbabago sa nararamdaman ko. Pagsusumamo nga ng lalaki. Mariin namang pumikit si Sasha kasi hindi niya alam ang gagawin. Pero naisip niya na gusto rin naman niyang sumaya at gusto niya na sumaya ang anak nila. Kaya nang magmulat nga siya ng mata, ay pilit siyang ngumiti sa lalaki bago marahang tumango. Masaya namang napangiti si Apollo bago mabilis na lumapit kay Sasha at sa isang igla pa inangkin niya ang labi nito na malugod namang tinanggap ng babae. Hindi nila alam kung gaano katagal pero pareho naman silang masaya. At nang gabing yun saksi ang bilog na buwan at makikislap nga na mga bituin sa halik nila na puno ng magagandang emosyon. Magpahinga na tayo? Late na rin kasi. Mababa ang boses at nahihiyang saad naman ni Sasha pagkatapos ng halik. Halika na. Nakangiti at malambing nga ang boses. Nasagot naman ni Apollo. Tapos ay pinagsaklop na nga ang kamay nila. At sabay na nga silang naglakad, papasok nga sa loob ng bahay. Pagkatapos ng gabing yun, ay mas naging maayos pa ang lahat sa kanila. Sa mga sumunod na araw, mas lalo pang ang naging maalaga si Apollo sa mag-iina niya. Pilit niyang ginagawa ang makakaya niya para mapasaya ang mga to. Mama! Gulat na napalingon si Sasha nang marinig nga ang matinis na boses ng anak. Isang hapon habang palabas nga siya ng supermarket na pinagtatrabahuan niya. Kumunot pa nga ang noon niya nang makita ang mag-ama niya na parehong nakangiti sa kanya habang karga ni Apollo ang anak nila. Ma'am Sasha, ang pogi naman ng mag-ama mo. Kinikilig pa nga na sabi ng isang katrabaho niya. Kaya tipid na nga lamang siyang ngumiti. Sige na, mauna na ako sa inyo. Paalam pa nga niya kaya tumango ang mga to. See you tomorrow, Ma'am Sasha. Halos sabay-sabay pa nga nasagot nila, kaya lumapit na nga si Sasha sa mag-ama. Anong ginagawa niyo rito? Nakakunot ang noon na tanong pa nga niya, pagkalapit. Sinusundo ka po namin, Mama. Namiss ka po namin kasi. Di ba po, Papa, miss na po natin si Mama? Magiliw nga nasagot pa ng bata kaya nakangiting tumango si Apollo. Oo anak, miss na natin si Mama. Malambing pa nga nasagot nito habang titig na titig sa mukha ng babae. Agad namang napakagat ng ibabang labi si Sasha para pigilan ang kilig na nararamdaman. Mama, nasaan na po yung kiss namin ni Papa? Tanong pa ni Junior. Nakangiti namang lumapit si Sasha at hinalikan sa pisngi ang anak. Nang matapos mabilis na yumuko si Apollo at siya na mismo ang humalik sa labi niya. Anong meron? At bakit sinundo niyo ako? Natatawa pa nga na tanong ni Sasha nang makasakay na nga sila sa sasakyan
ni Apollo. Bakit? Bawal ba kaming maglambing ng anak natin sa'yo? Nakangiti at may halong harot pa nga na sagot nga ng lalaki kaya mahina ulit siyang natawa. Very good kasi ang anak natin sa test kanina. Kaya nag-promise ako sa kanya na papasyal tayo sa park tapos kakain tayo sa labas. Dagdag pa nga nito, kaya nakangiti siyang tumango. Wow naman, ang galing ng baby namin na yan. Wika pa nga ni Sasha at tinignan pa nga si Junior na nasa backseat. Mama naman eh. Hindi na po ako baby, big boy na po ako. Ang mabuti pa po, bigyan niyo na po ako ng kapatid ni Papa para po may bago na po tayong baby. Sagot nga ng bata kaya mahinang natawa si Apollo. Hindi bale anak, haharutin ko pa ang mama mo para mabigyan ka namin ng kapatid. Natatawa na sagot na nga lamang nito. Mga kalokohan mo talaga. Giit ni Sasha. Pero sabay rin naman silang natawa. Sa huli. Gaya nga ng sinabi ni Apollo, ay nagpunta sila sa malapit na park para pumasyal. Isinakay nga ni Apollo ang anak nilang si Junior sa batok niya habang kumakain ng bata ng cotton candy. Tapos ay maghahawak naman sila ng kamay ni Sasha at masayang naglalakad sa parke. Oo nga pala, tumawag ako kay Dad kanina at nasabi ko na sa kanya ang tungkol sa inyo ng anak natin. Wika nga ni Apollo kaya bahagyang nagulat si Sasha. Nagulat siya pero masaya siyang malaman na may apo na daw siya. He's excited to meet her son. Pero sabi ko sa kanya kapag handa ka nang harapin si Mama. Nabanggit ko rin kasi sa kanya yung mga nagawa ni Mama sa'yo, kaya umalis ka. Dagdag pa nga nito, kaya tipid na nga lamang nang umiti si Sasha bago tumango. Okay lang naman sa akin kung gusto nilang makalala si Junior. Hindi rin naman ako galit sa mama mo. After all, matagal na rin naman ang mga nangyari. Sagot niya na siyang nagpangiti na nga lamang rin sa lalaki. Pakiramdam ni Apollo ay mas lumalalim pa ang pagmamahal niya kay Sasha dahil sa kabutihan ng loob nito. Kaya naman, mas hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kamay ng babae at parang ayaw na nga niya itong pakawalan pa. Tapos ay malawak ang ngiti sa mga labi nila nang nagpatuloy na nga sa pagpasyal sa parke. Sigurado ka bang okay ka lang? May halong pag-aalala nga na tanong ni Apollo kay Sasha nang dumating nga ang araw na napagpasyahan nilang harapin ang pamilya ng lalaki. Pwede namang sa susunod na nga lamang natin sila harapin kung hindi ka pa handa. Dagdag pa nga nito, medyo kinakabahan lang pero ayos lang ako. Sagot naman ni Sasha at pilit pang ngumiti. Tapos ay magkahawak kamay na nga silang naglakad papasok ng bahay ni na Apollo habang buhat din ito ang anak. Pagkapasok ay saglit ngang natigilan ng dalawa nang maabutan ng mga magulang ni Apollo sa sala. Maging ang matalik nitong kaibigan na si Chantal na tila hinihintay sila. Agad namang nag-iwas ng tingin si Sasha kasi parang bumalik sa kanya ang mga nangyari noon. Masaya ako nandito na kayo. Ito na ba ang apo ko? Masayang bungad pa nga ng papa ni Apollo na mabilis pang lumapit sa kanila. Yes, Dad. Si Apollo Jr. po, anak namin ni Sasha. Sagot ni Apollo. Anak, siya ang Lolo Alfred mo. Ito naman si Lola Alice. Pagpapakilala pa nga niya. Pero hindi niya pinakilala si Chantal sa anak. Hello po, Lolo Lola. Ako po si Apollo Mercado Hidalgo Jr. Masaya po akong makilala po kayo. Malambing at magiliw nga na wika ng bata na ikinatuwa na nga lamang ng ama ni Apollo. Inilaan nila ang mga naunang minuto sa pagkilala sa isa't isa. Tuwang-tuwa nga ang mga magulang ni Apollo sa bibo at makulit na bata. At kahit na papaano ay magaan ang lahat. Samantalang si Chantal tahimik lang at kung minsan masama ang tingin kay Sasha. Sasha iha, gusto ko lang sanang humingi ng pasensya sa mga nagawa. Sinabi at inakto ko noon sa'yo. Mababa ang boses nga na wika pa ng mama ni Apollo maya-maya pa na kinagulat nga ng lahat. Wala na po sa akin yun, may halong ilang sagot ng babae. No iha, nasabi ni Apollo sa amin ang lahat. Mali ako, naging makitid ang isip ko at kung sana noon pa lang hindi ako naging matapobre, sana hindi nangyari ang mga to. Sana ay lumaki ang anak ninyo ni Apollo na kilala at kasama ang ama niya. Kaya patawarin mo ko iha. Wika pa nga nito. Ang akala ko ay pinoprotektahan ko ang anak ko pero napagtanto ko na pinoprotektahan ko lang pala
ang ego ko. Akala ko ginagawa ko lang alam kung makabubuti sa kanya pero ako pa pala ang rason kung bakit nagkasira kayo, nagkalayo, kung bakit lumaki ang apo namin na hindi man lamang nakikilala at nakakasama ang ama niya. Kaya patawarin mo ko, Iha. Patawarin niyo ako. Puno ng sinseridad pa nga na dagdag nito. Ako po ang nagpasya na lumayo. Kaya may kasalanan din po ako sa mga nangyari. Sagot pa nga niya. Pero hindi ka lalayo kung hindi dahil sa mga pangmamata ko sa inyo noon. Kaya mas mabigat ang parte at kasalanan ko. Wika nga nito. Wala na po sa akin ang mga yon. Kalimutan na po natin. Ang importante lang naman po sa akin ngayon ay magkakilala po ang magama. Magkasama po sila at maging masaya ang anak namin. Sagot ni Sasha na siyang nagpangiti sa lahat. See that? Ganyang kabuting tao ang nasaktan niyo noon. Ganyan kabuting tao ang nasaktan natin. Nakangiti pero emosyonal na sa adama ni Apollo bago tumingin sa kaibigang si Chantal. What about you? Wala ka bang sasabihin sa asawa ko? Tila nangahamon pa nga ng tanong nga ni Apollo. Are you asking me to apologize? No way! As far as I remember, pinoprotektahan ka lang namin kaya wala akong pinagsisisihan sa mga ginawa at sinabi ko sa kanya noon. For all I know, baka hindi mo nga talaga anak ang batang yan. Mariin pa nag-iit naman ni Chantal kaya napasinghap na nga lamang ang lahat. Chantal, Iha, huminahon ka. Mali ang nagawa natin noon and we owe them an apology. Wika naman ng mama ni Apollo. No, tita. Hindi ako magsasorry sa babaeng yan. Sagot pa nga ni Chantal. Good. At least ngayon alam ko nang hindi rin ako magsisisi. Naputulin ang pagkakaibigan natin. Simula ngayon ayaw ko nang nakikita na nagpupunta ka pa rito. Pinal pa nga ng sagot nga ni Apollo. Kaya napanganga na nga lamang si Chantal. Are you kidding me? Ipagpapalit mo ko na matalik mong kaibigan mula pagkabata sa babaeng yan? Hindi makapaniwala na tanong nga nito. Ipagpapalit ko ang kahit na sino para sa asawa at anak ko. Kaya ano pang hinihintay mo? Hindi ka parte ng pamilyang to, kaya makaakaalis ka na. Sagot nga ni Apollo. Agad na napahiya nga si Chantal sa narinig kaya naman mabilis itong tumayo at naglakad na nga palabas ng bahay. Anak, hindi ba't masyado ka naman atang naging harsh sa kaibigan mo? She's just hurt, you know? Lalo na't matagal na siyang may pagtingin sa'yo. Wika pa ng papa ni Apollo at tumango na nga lamang ina nito bilang pagsang-ayon. Harsh din po siya kay Sasha noon at wala akong nagawa para sa asawa ko. Kaya ngayon hindi po ako natatakot na putulin ang relasyon ko sa kahit na sinong hindi tanggap si Sasha para sa akin. Walang pag-aalinlangan pa nga nasagot nga ni Apollo. Kaya napabuntong hininga na nga lamang ang lahat. Maraming taon po ang nasayang sa amin ni Sasha at hindi na ako papayag pa na magkalayo ulit kami sa kaparehong dahilan. I failed her once, I failed to give her the assurance that she needs. Kaya ngayong kasama ko na po sila ng anak namin. Gagawin ko po ang lahat para maprotektahan ko sila, para mapasaya sila, para maibigay ko sa kanila ang lahat ng bagay at pagmamahal na hindi ko nagawa at naibigay noon. Araw-araw paulit-ulit kong ipaparamdam na sapat po sila. Puno ng sinseridad pa nga nadagdag pa nga nito kaya agad na may namuong luha sa mga mata ni Sasha, dala ng labis na tuwa nang ipaglaban nga siya ng kanyang ex-husband. Bakit hindi tayo kumain muna? Nakangiti na paanyaya pa nga ng papa ni Apollo sa kanila maya-maya pa. Kaya yun naman ang napagkasunduan nilang gawin. Nawalan man ng kaibigan at naging masaya naman, maayos din ang araw na yon para sa kanila. Lalo na sa sinserong paghingi ng tawad ng mama ni Apollo kay Sasha. At dahil na nga rin sa nakilala ng mga ito, ang cute na cute nga nilang apo na nagbigay at nagdulot nga ng kakaibang saya at kulay sa buhay nga nila. Ma'am Sasha, pinapatawag ka ni boss sa labas. Emergency daw. Saad ng isang katrabaho ni Sasha isang araw habang abala siya sa mga paperworks. Ha? Anong nangyari? Nag-aalalang tanong niya pero nagkibit balikat na nga lamang ito. Ilang araw na rin ang nakakalipas,
mula nang dalhin sila ni Apollo sa Maynila at makabalik dito sa San Agustin. At masasabi niya na naging maayos at magaan naman ang lahat. Kinausap ni Apollo ang mga magulang dahil napagpasyahan nga ng lalaki na manatili at mag-settle na rito kasama ang mag-ina niya. Ito ang mag-handle ng branch ng hotel and resort na itatayo nga rito at balak din itong bumili ng bahay para sa kanila. Pagkalabas ni Sasha ay agad siyang napatakip ng bibig nang makita ang mag-ama niya na nakangiting naghihintay sa kanya. Si Apollo ay may hawak na gitara habang kumakanta ng love song na tila hinaharana siya. Habang ang anak naman nilang si Junior ay nakangiting lumapit sa kanya at binigyan siya ng bouquet ng red roses. Flowers for you po, Mama! Malambing na saad pa nga nito. Thank you, anak. Nakangiting sagot niya bago muling tumingin kay Apollo na patuloy sa pagkanta kahit sobrang daming tao sa supermarket ang nanonood sa kanila. Anong meron? Ano to? Natatawa na tanong pa nga niya pagkatapos kumanta ni Apollo na naglakad naman palapit sa kanya. Well, naisip ko lang na masyado ng maraming taon ang nasayang para sa ating dalawa. At ayoko nang magsayang pa ng panibagong segundo. Sagot nito at mahinang napasinghap nga si Sasha nang biglang naglabas nga ng singsing si Apollo at lumuhod sa harapan niya. Mula noon at hanggang ngayon, wala pa ring nagbabago, ikaw pa rin ang nag-iisang babae na gusto kong pangkasama at makatuwang sa buhay. Hindi ka man perpekto sa paningin ng iba pero sa mata ko, perpektong perpekto ka. So please, for the second time, will you marry me again? Puno ng lambing at pagsusumamo ang boses na tanong nga nito. Napakagat naman sa ibabang labi si Sasha bago tumango. Yes, Apollo. Yes na yes. Sigaw niya kaya malakas na nagsigawan at nagpalakpakan ng mga nanonood sa kanila. Ang mga katrabaho ni Sasha maging ang mga magulang ni Apollo na nandoon din pala. Thank you. Pangako, mamahalin at taalagaan ko kayo ng anak natin sa paraang alam ko. Hinding-hindi ko kayo sasaktan. Lumuluhang mata pero masayang saad nga ni Apollo bago isinuot ang singsing sa daliri ni Sasha. Tapos ay tumayo ito at hinalikan sa labi ang babae. Yay! Ibig po bang sabihin magkakaroon na po ako ng kapatid? Gusto ko po ng 10 na baby brothers tsaka 10 din po na baby sisters. Masayang sigaw pa nga ni Junior. Kaya malakas na nagtawanan ng lahat. Bakit ang dami naman ata? Natatawa na tanong pa nga ni Sasha sa anak. Sabi po kasi nila the more the merrier daw po magiging mabait naman po kung kuya. Kaya please po, Mama, Papa, bigyan niyo na po ako ng maraming kapatid, please. Nakangusong pakiusap pa nga ng cute na bata kaya natatawa na nga lamang na tumango ang dalawa. Huwag kang mag-alala, anak. Si Papa ang bahala, bibigyan ka namin ng maraming kapatid. Sagot pa nga ni Apollo. Pagkatapos noon ay mas naging masaya pa ang lahat. Pansamantala ay tumuloy nga sila sa apartment ni Sasha. Pero pagkatapos ay halos 2 buwan nang natapos na nga rin na bahay na pinapagawa nga ni Apollo sa San Agustin kaya lumipat na nga sila doon. Lumipas pa panibagong buwan at muli nga silang ikinasal sa pangalawang beses. Simpleng kasalan lang ang nangyari. Mga malalapit na kaibigan at kamag-anak lang ang imbitado pero napuno naman yun ng labis na saya at pagmamahal. Hindi naging madali ang kanilang pagsasama bilang isang pamilya. Dahil kagaya ng ibang mga relasyon, nariyan ng konting tampuhan kung minsan pero ang nakakatuwa naman hindi nila pinapatagal at pinapalaki pa ang mga tampuhang yun dahil bago sila matulog sa gabi nag-uusap sila habang hawak ang kamay ng isa't isa. Parehong mapagpakumbaba at ipapaalala rin sa isa't isa ang pangakong pagmamahalan nila sa panghabang buhay. Pagkatapos din ng mahigit 1 taon ay nabigyan nga ng kapatid si Junior sa wakas. Nagsilang si Sasha ng isang baby girl na pinangalanan naman nilang Artemis at sa pagdating ni baby Artemis sa buhay nila ay mas lalo pang naging masaya at tumibay ang pamilya na muli nilang binuo. Mama, Papa, thank you po kasi binigyan niyo po ako ng baby sister. Pero kailan niyo po ako bibigyan ng baby brother?
Nakingiting saad pa nga ni Junior isang gabi habang magkakasama sila sa silid. Malakas na natawa si Apollo. Anak naman ilang buwan pa lang ang kapatid mo, nangihingi ka na naman ng bago. Natatawa na wika ni Sasha. Tutulungan ko naman po kayong mag-alagi. Kung gusto niyo nga po mama, doon na po ako sa room ko matutulog. Ako na rin pong magbabantay kay baby Artemis. Sabi po kasi ni Papa kapag po may privacy daw po kayong dalawa, mas marami daw po ako magiging kapatid. Wika nga ng bata kaya agad na sinamaan ng tingin ni Sasha si Apollo na tinawanan lamang ng lalaki. Sisinghalan sana niya ito pero hindi na nga niya naituloy pa kasi niyakap na nga siya ng asawa. Kaya naman ang inis ay agad na napalitan ng kilig. Ang sarap talagang yakapin ng asawa ko. Pambobola pa nga ng lalaki. Tapos ay marahan pa nga nitong pinisil ang tiyan niya. Talaga ba? Tapos bilbil ang punteriya mo? Biro pa nga ng babae. Ang lambot sobrang hagabol mo at saka ikaw ang pinaka-sexy sa paningin ko at mahal na mahal kita. Paglalambing pa nga nito, muling napangiti si Sasha kaya hindi na nga siya mapapagod na marinig ang matatamis na salitang yon sa asawa niya. Si Apollo rin naman ay hindi na nga mapapagod at magsasawang ipaalala araw-araw sa mag-iina niya kung gaano niya kamahal ang mga to. Mahal na mahal ko rin kayo mga anak. Nakangiting sagot nga niya. Love ko rin po kayo kaya pahingi po ako ng isa pang kapatid. Malawak ang ngiti na sagot naman ni Junior kaya muling napuno ng tawanan ng silid. Sabi nila, sa buhay, swerte daw tayo kapag nakahanap tayo ng tao na sasamahan tayo sa lahat. Mapahirap man, saya at sakit. Kung minsan ay natitake natin sila for granted nang hindi sinasadya, pero hindi naman pinapakita ng isang pagkukulang at pagkakamali lang kung sino ba talaga tayo bilang mga tao. Ang importante kasi ay natutunan natin ang bawat pagkukulang at pagkakamali at may ginagawa tayo para punan ng mga to at makabawi at maitamang lahat. Maaring para sa iba ay sobrang simple ng naging kwento ng buhay at pagmamahalan nila Sasha at Apollo pero kung pakakaisipin ay kapupulutan pa rin ito ng maraming aral. Mga aral na alam nila ang dadalhin at magagamit nila sa kahit na anong pagsubok pa ang haharapin nila sa buhay. At sana gaya nila, kahit na papaano ay may natutunan din po kayo. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa pakikinig. Muli ito ang Cat Amazing Stories. I-comment lamang po kung gusto nyong magpa-shoutout at kung saan po kayo nakikinig na lugar. Thanks for listening, God bless and shoutout po sa mga sumusunod. Daisy Blasa, Mercy Villantes, Mary Rose, Linda, Marin Gramos, Merlilin, Linley, Miriam Gertags, All About My Dogs, Marisa de los Reyes, Lina Almazan, Bella, Elf Zambales, Eduardo Policarpio of Toronto, Canada, Eduardo, Lindy of Macau, Princess Sita Manzon, Trixie Yen, Liliano Bebe, Hailey Balajay, Vida Dichosa, Diti Bulatete, Rosana Romero, Presbyteros Rose, Nitz Nebria, Janet Lardizabal, Elena Abagon, Annalie Flor, Nitz Nebria, Rama Butch, Evangeline Zamora, Erico Misol, Charlene Cantina, Romana Gorospe, Tinshano Ebas, Jovi Aure, Esteban Andrade, Elvi Candontol, Alexa Ani Gomez, Ellen Fortuno, Nena Ano, Angelina Ducusin, Remedios Solmantil, Luciado Dolores, Ani Bocao, of Isabela, Eli Bitasolo, of Milan, Italy, Jessica Vargas, Aniseta Andrino, Evelyn, of Neva Ecija, Diana Agana, Marites Nitura of Saudi Arabia, Eva Violeta, Gerald Schiff, Lynn Lee, Veronica Briseño, Carmencita Falcon,
Merlin Diaz, Helen Murillo, Natalie Navarro, Honey Villasenor of Kuwait, Annie Hoson, Merlin Barosa, Maria Luisa San Jose, Lina Cruz, Teresita Schmid, Eda Minguez, Connie Valmoria Escapades, Sara Bartonico, Melanie Juan, Precious Mago, Mila Gonzalez, Ana Victoria, Merlin Baroza, Rosemary Corpus, Rosemary Vasquez, Merlin, Lisa Nesbet Hanaban, Iler Carub, Flor Cabrera, Jeyo Cadtet, Shane Santiago, Nino Regidor, Elira Ramirez, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Green Fax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, One Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbet Hanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteris Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcelias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Lege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenavares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming,
Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Benoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.